So hello, shalom, happy feast mga kapatiran sa ating Abunagol. Yung motivation ko, mga kaibigan. So, ganito yung mga kapatiran yung pinagsimulan ko. Bali, believer kami na lumaki, family din, wala din. Yung iba kasi yung believer ka na hindi seryoso yung kabataan kasi hindi ko alam, mga problema din. Nung ako na talaga na nagbabaptize talaga ko din, nag-test talaga ko ng matinding problem. Yung talagang nag-aral ako din, nagsarili lang kami ng mga pagsisipa namin dati, tumanin kami doon, then pagkatapos, nung nagpabaptize ako, yung dumaan yung mga struggles, mga trials sa life. Doon ako na yung parekas sa all, kapul, iba yung walang-wala ka na lahat, na-down ka na talaga, wala maniniwala sa iyo, nagkakasakit ka na. Pero ang ko na talaga mga kapatiran, yung lahat, mawala ka lahat sa akin. Magkasakit man ako kahit kamatayan, bunti ka na sa akin. Wala nang ibang pinagmayayabang or pinaka-treasure talaga na sa mundo na inag-isip ko si Abayawi lang at saka si Rabbi Yeshua. Nung sinubok tayo sa mga trials, walang-wala, nagkasakit, walang simbahan na mapuntahan, bali, tag-iisa lang talaga sa mundo. Pero nung lumapit ako ni Abayawi, binigay ko lahat, sinurrender ko, bali, as in, I give up my life for Abayawi. No matter what happened, ano man ang mangyayari, hindi ko sinusuko. Bali, nung panahon na 2013, hanggang ngayon, ganito kapatiran, galing ko sa Mindanao, pumunta sa Cebu, dahil pagkatapos nun, bumalik sa Bukidnon, sa Mindanao, kasi ako si Brother Jeremiah, sa iyo din. Pamilya namin mga believer, brethren din. Pagkatapos nun nagkasakit ako, bumalik ako nun. Yung panahon talaga na saan ako umapit na walang-wala, as in down na down talaga, wala nang ibang pamayabang. Sabi ko, nagkasakit ako, walang maniniwala sa akin. Sabi ko, Abayawi, walang bahala sa akin. Lagi ako nagbabasa ng Bible nun, pero hanggang ngayon, sa puso't isip ko, kahit gaano ka-busy, si Abayawi na talagang takbuhan ko sa puso't isip ko. Parang lagi na ako siyang naiiniisip. Si Abayawi na nag-praise, nagpapapuri, nagpapasalamat. Sabi ko, iba talaga yung mga brethren, mga kilala, yung mga lapitan ka. Iba talaga yung ikaw lang nagsusulong light. Alam niyo po mga kapatiran. Pero praise Yahweh na tayo, kahit ano man nangyayari sa buhay natin, matatag tayo yung naging inurasan ko na 3 minutes. Yun na, inurasan tayong yung masasabi ko po na trials na ito, testing natin, at saka yung sabi sa scripture, yung problems, doon tayo malalaman, masusubukan. Dahil na nag-realize ako na yung mga sakit, yung mga trials na yun, tutulungan tayo ni Abayawi sa mga impossible ways na hindi mo masasabi, may explain ng tao. Yung walang-wala talaga kami, may bigla na ipapati si Abayawi na magtutulong sa iyo, mga unexpected blessing. Hindi man natin masasabi, hindi naman lahat ng blessing ay puro pera. Yung mga tao tutulong sa iyo, may magsusuporta, may mga achievement mo. Pero talagang masabi ko, si Abayawi ang mag-lift up natin kung tayo maghahanap sa sarili nating daan, sa sarili nating sikap. Sabi pa sa Deuteronomy chapter 6, verse 5 na, at saka sa Proverbs na, do not lean in our own ways. Huwag tayo magtiwala sa sarili nating sikap. Itiwala natin lahat ni Abayawi at siya nang bahala sa atin. At siya nang maghahanap ng ways o daan. Depende man ito, madalian, matagal ba, o ilang taon. Ang sabi ko lang na, ang blessing ni Abayawi, habang tumatagal, gumaganda yung galing pa mo. Recover sa mga problem mo, bibigyan ka ng gabay, guidance. Si Abayawi mag-uusap sa utak mo, sa puso mo. Yun lang nakaiba ko na, bago ko yun nagawa, mga kapatiran, basa ng Bible, pray. Everyday, kada gising ko, umaga, Abayawi, kanta mo ng praise song. Okay? Wala na, alam mo na talaga, sabi ko, ikaw
ialay ko na buhay sa iyo kung ano man nangyayari sa akin. Walang-wala. Pero doong nag-surrender ako ni Abba Yahweh talaga, siya na nagtuturo. Siya na si Abba Yahweh ang mag-guide sa akin. Kasi itong mundo na ito, puro problem talaga yan. Pero ang masasabi ko lang po, last minute, na ang buhay na nasi Abba Yahweh, talagang tutulungan ka. Minsan may mga correction, may mga problems sa atin na medyo may matutunan tayo, pero may mga bagay na ayaw din ni Abba Yahweh minsan, kaya di natin na-realize ba na yung palang ganun. Parang joke, baka tinawag ka ni Abba Yahweh na mag-serve, magtulong sa iba, bali, ang iba kasi binibisi nila yung pera, di ba, yung worldly. Pero hindi natin alam na dinaan pa natin sa problem kasi hindi natin kaya mag-isa. Yung na unity, Yahweh is ekat, lahat tayo nagkakaisa para kan Abba Yahweh sa pamagitan ng anak na si Rabbi Yeshua Mashiach. Hallelujah. Yun lang po mga kapatiran. Sana mag-upipit po tayo. Hallelujah po.